Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 6, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang sinasabi. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumas sa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, dalangin ko, O Diyos, sa aming muling pagpasok sa mga trabaho, kami po'y ingatan mo. Ilayo mo kami sa kapahamakan. Bigyan mo kami ng proteksyon, Panginoon, nagmumula sa iyo. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, Panginoon, at ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman upang sila, O Diyos, ay magsisigaling sa kanilang mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na ngayon ay magsisihanda dahil sila ay pasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila. Kayo din po, Panginoon, amin pong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at naway marami pong taon sa kanilang buhay ang darating, Panginoon. Gayon din po ang magsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan, at magkaroon nawa sila ng kapayapaan sa bawat puso, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang siyang maghahari sa puso ng mag-asawa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming bansa. Marami pong mga nangyayari katulad ng Chinese at ang Philippine, Panginoon, na hindi po resupply mission ang aming mga kasundaluhan dahil hinaharangan ng mga Chinese. Lord, ang bansang Pilipinas ay pag-aari ng mga Pilipino. Ang karagatan, Panginoon, ay meron ding pag-aari ng Pilipino. Lord, naway buksan mo ang mga mata ng mga Chinese people, O Lord, upang sila, Panginoon, ay maliwanagan na hindi nila aangkinin ang lugar kung saan ay pag-aari ng Pilipinas. Dalangin ko din, O Diyos, ang aming mga leaders
na maging maayos, maging mapagbantay sa mga pangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Tulungan mo sila. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, na maging mapagbantay sila. Ipaglaban ang nararapat, Panginoon, para sa aming bansa. Panginoon Hesus, dalangin ko din, O Diyos, ang mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila'y maligtas, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon. Aminiin nilalapis sa iyo, O Diyos, ang mga naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Mata. Yan ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Ang liwanag ng katawan ay ang mata. Kung kaya thy mata ay nag-iisang ang iyong buong katawan ay dapat puno ng liwanag. But if thine eye be evil, the whole body shall be full of darkness. Ngunit kung thine mata ay masama, ang iyong buong katawan ay dapat na puno ng kadiliman. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Kung gayon, ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, kung paano malaki ay ang kadiliman. This simple parable uses the eye as a spiritual symbol. Ito ay simpleng parabola, ay gumagamit ng mata bilang isang spiritual na simbolo. The first account uses the eye to symbolize light. Ang unang account ay gumagamit ng mga mata sa liwanag na simbolo. The latter uses the eye to symbolize darkness. Ang mamamayan ay gumagamit ng mga mata sa kadiliman. It is a simple task to identify the information lying on the surface of this parable. Ito ay isang simpleng gawain upang makilala ang mga impormasyon na nakahiga sa ibabaw ng mga ito, parabola. Much greater understanding can be realized when the spiritual meaning of light and darkness is studied in depth by comparing scripture or spiritual scripture with scripture. Mas higit na unawa ay maaaring natanto kapag ang spiritual na kahulugan ng liwanag at kadiliman ay aral sa malalim sa pamagitan ng paghahambing ng mga banal na kasulatan na may banal na kasulatan. This lesson will look at the spiritual meaning of the word eye as an example to show how a greater understanding can be achieved through the study of a single word. Aral na ito ay tumingin sa mga spiritual na kahulugan ng salita sa mata. Bilang isang halimbawa, mga kaibigan, upang maipakita kung paano ang isang mas higit na unawa ay maaaring
nakakamit sa pamagitan ng pag-aaral ng isang solong salita. The eye is used to provide sight. Ang mata ay ginagamit upang magbigay ng paningin. Through light, eyes gather information by reading, observing, and studying the surroundings. Sa pamagitan ng liwanag, mata magtipo ng impormasyon sa pamagitan ng pagbabasa, obserbasyon at pag-aaral sa paligid. Eye may be the most important sense used to gather knowledge and understanding. Mata ay maaaring ang pinakamahalagang kahulugan na ginamit upang makalikom ng kaalaman at pangunawa. It is not unusual to hear the praise, visual learner. Ito ay hindi pangkaraniwan upang marinig ang mga parirala, visual na mag-aaral. Today, our society relies on sight for transportation, work, play, educations, marketing, and entertainment. Ngayon, ang ating lipunan ay nakasalalay sa paningin para sa transportasyon, trabaho, paglalaro, pag-aaral, sa marketing at aliwan. Ayon sa King James Version, sa Genesis, and God opened her eyes, and she saw a well of water. She went and filled the bottle with water, and gave the lad drink. At binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata, at nakita ko siya ng isang mahusay ng tubig. At siya nagpunta at napuno ang bote ng tubig at ibinigay ang batang lalaki inumin. Ang Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and looked the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. But Abraham lifted up ang kanyang mga mata at tumingin sa likod sa kanya ng isang ram na huli sa isang sukal na kanyang harap. At Abraham nagpunta at kinuha ang ram at inialok sa kanya para sa isang nasunog, nag-aalok sa kabila ng kanyang anak na lalaki. Then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And he bowed down his head and fell flat on his face. At ang Panginoon ay binuksan ang mga mata ng Balaam, at nakita niya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, at ang kanyang tabak inilabas sa kanyang mga kamay, at siya bow down ng kanyang ulo at nahulog flat sa kanyang mukha. It is important to know God has the ability to open the eyes of His followers and those who choose to follow their own ways. Ito ay mahalaga na malaman na ang Diyos ay may kakayahan upang buksan ang mga mata ng kanyang mga tagasunod at mga taong pinili
na sundin ang kanilang sariling paraan. God created eyes and knows how to use them to their utmost ability. Diyos nilikha mata at nakakaalam kung paano gamitin ang mga ito sa kanilang mga sukdulang kakayahan. Others said, "These are not the sword of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?" Ang iba ay nagsabi, ang mga ito ay hindi na ang mga salita sa kanya ng isang taong makasalanan. Maaari isang Satanas buksan ang mata ng bulag. Jesus asked the questions, "Can devil open the eyes of the blind?" Tinanong ni Jesus ang tanong, maaaring isang buksan ang mata ng bulag? Depending on you or depending on who you ask, you may get some interesting answers. Depende sa kung sino tanungin ninyo, maaari kang makakuha ng ilang mga kagilyaw-giliw na mga sagot. There's maybe stories and fables claiming Satan or his agents to have restored physical light. Maaring may mga kwento at fables, pagtubos ni Satanas o ang kanyang mga ahente na ibalik physical na paningin. But Jesus was not debating physical sight. Subalit si Jesus ay hindi pandibating physical na paningin. Jesus was referring to spiritual vision. Si Jesus ay tumutukol sa spiritual na pangitain. His audience did not understand the parable he was explaining to them. Ang kanyang madla ay hindi maunawaan ang parabola, siya ay nagpapaliwanag sa kanila. That was one of the reasons Jesus came to this world, to reestablish spiritual understanding. Iyon ay isa sa mga kadahilan kung bakit si Jesus ay dumating sa mundo to reestablish spiritually na pangunawa. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol ng mga tupa. Ang mabuting pastol ng mga tupa giveth ang kanyang buhay para sa mga tupa. The devil's claim he has a way of spiritually opening the eyes of his followers. But the method of deception is much more subtle than that of opening physical eyes. Ang Satanas claim na siya ay may isang paraan ng spiritual pagbubukas ng mata ng kanyang mga tagasunod. Ngunit ang paraan ay ang panlilinlang ay mas pino kaysa mga pagbubukas ng physical ng mga mata. Example are given to his conversation with Eve in the garden, and again with Jesus in the wilderness, where it is shown how Satan changes the word of God ever so slightly to suit his needs. Mga halimbawa ay binibigay sa kanyang mga pag-uusap na may Eva sa hardin at sa huli si Jesus sa ilang, na kung saan ito ay ipinapakita kung paano ang mga pagbabago ni Satanas ang salita ng Diyos. Napakabahagyang upang maging angkop ang kanyang pangangailangan. The answer is no. The devil does not have the power to open the eyes of the blind. No, ang sagot ay wala. Ang mga demonyo ay hindi may kapangyarihan, ang kapangyarihan upang buksan ang mga mata ng bulag.
In Deuteronomy 6:4, sa King James Version, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Pakinggan, O Israel, ang Panginoon, ang aming Diyos, ay isang Panginoon. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. At ikaw ang pag-ibig ang Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong puso, at sa lahat ng iyong kaluluwa, at sa lahat ng iyong mga baka. And this word which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. At ikaw kang magturo sa kanila diligently sa iyong mga anak, at kung makipag-usap ng mga ito kapag ikaw sitis sa thine bahay, at kapag ikaw walkest sa pamagitan ng mga paraan, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, to open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan into God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Ngunit bilang ito ay nakasulat, ang mata ay hindi makikita, ni tainga naririnig, ni may pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na ng Diyos inihanda para sa kanila ng pag-ibig sa Kanya. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. I are spiritually open only by the Word of God. Frontlets are used to aid in guiding a horse so they are not distracted by the image around them. Frontlets ay ginagamit upang igiya ang isang kabayo. Kaya sila ay hindi ginulo ng mga imahe sa paligid ang mga ito. Frontlets help keep the attentions of a horse on the road ahead, just as the Word of God keeps the eyes spiritually focused on the road to eternity. In a spiritual sense, when the eyes are not focused, vision becomes blurred, Become blurred. Images may be mistaken and details miss. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Dapat, Panginoon, kami po'y nakafocus sa ang aming mga paningin sa inyo sa pamagitan ng aming pagbabasa ng iyong mga salita.
at sa aming mga pananalangin, Panginoon. Katulad ng isang kabayo, mayroon pong ng guide dito sa kanyang mga mata upang siya ay nakapokus, tumingin, para hindi na sila makakita ng iba't ibang mga imahe, Panginoon. Kaya dapat kami din, Panginoon, bilang iyong mga anak, dapat nakapokus kami sa aming pananampalataya sa inyo upang wala na kaming makikita, Panginoon, ng iba pa man, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang sa pamagitan ng iyong mga salita at aming mga pananalangin. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming nakikinig sa iyong mga salita at isinasabuhay. Ingatan mo sila, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maging ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon, ingatan mo sila. Anuman ang kanilang hinahawakan, ingatan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, pagpalain mo po, Panginoon. Lord, sa umagang ito, tulad ng iyong mga alagad, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin ito sasayangin ang iyong pagtitiwala. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.